Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Ako si Carter, isang pobre. Well, hindi ako ipinanganak na mahirap. May kaya ang pamilyang pinagmulan ko. Naging mahirap lang ako at kasalanan ko din. Pero ang tungkol sa estado ng buhay ko ngayon ay wala akong reklamo. Tanggap ko na, niyakap ko na ang napakasimpleng buhay ko ngayon. Anim kaming magkakapatid, Kuya Bonong, 5 lalaki at yun lang bunso ang babae. Lahat kaming mga lalaki ay binigyan ng mga pangalan o apelido ng mga presidente ng Amerika. Panganay namin si Kuya George, sumunod si Kuya Zachary, then si Kuya Calvin, tapos ako, then si Lyndon at bunso si Margaret. Wala pang babaeng pangulo ang Amerika at ang pangalang Margaret ay kinuha daw ni Mama sa pangalan ng dating Prime Minister ng United Kingdom na si Margaret Thatcher. Kaya lang ayon kay Papa, 9 months old lang si Margaret noong pumanaw ang aming ina. Sa totoo lang, malabo na nga din sa alaala ko si Mama kasi 4 years old lang ako noon. Fourth year high school ako nung muling mag-asawa si Papa at hindi yun nagustuhan ng mga nakatatandang kapatid ko. Nagrebelde sila, nakipagmatigasan kay Papa. Ako, wala akong pakialam noon sa asawa ni Papa. Pero nahawa lang ako sa pagre-rebelde ng mga kuya ko. Naging excuse ko lang yon para maging pasaway din, makibarkada, magbisyo. Ang alam ni Papa ay isa din ako sa mga anak niyang ayaw sa kanyang muling pag-aasawa. Pero ang totoo, wala akong paki doon. Noong first year college ako ay edad 18 na ako kasi nagpabalik-balik ako sa fourth year high school. 18 ako nung mamatay din si Papa dahil sa sakit. Nakapag-iwan siya ng testamento para sa aming magkakapatid, mga mana. Pero sa amin na mga mas bata ay nakuha lang namin ang mga mana namin noong 21 years old na kami. Si Tita Lucila na kapatid ni Papa ang naging guardian namin pero masyado siyang istrikto at hindi ko rin siya gusto. Noong time na yon, magulo ng mundo ko dahil sa maraming dahilan. Una, naging mala-impyerno ang bahay namin dahil kay Tita Lucila na laging galit sa aming mga lalaki. Pangalawa, gipit ako lagi sa pera dahil tinitipid ako ni Tita Lucila. Pangatlo, ilang beses na akong umibig pero lagi akong busted kasi hindi ako gwapo. Pangit ako, literal. Sa aming magkakapatid, si Kuya Calvin lang ang may itsura at napagkakamalan pa siyang ampon. Si Kuya George na panganay ang pinakapangit pero pinakamatalino naman. Silang tatlo, sina Kuya George, Kuya Zachary at Kuya Calvin, noong makuha nila mga mana nila, nagpuntahan sila sa Amerika. Malawak ang lupain ni Papa dito sa Nueva Ecija. Nagkalat sa iba't ibang bayan dito sa Nueva Ecija ang bukid na pinasasaka lang niya noon. Lahat kami mga lalaki ay nagmana ng tig 2 ektaryang bukid, pera,
sasakyan, apartment o condo sa Maynila. Yung mga kuya ko, binenta nila yung mga bukid nila. Bagsak presyo para lang makapunta ka agad sa Amerika. Si Lyndon pumasok sa seminaryo at naging pare, at ang bunso namin si Margaret ang siyang naiwan kay Tita Lucila. Si Margaret lang naman talaga kasi ang mahal ni Tita, at si Margaret din ang nagmana sa aming malaking bahay sa Quezon City. Wala kasing bukid ang napunta sa kanya kundi pera lang at yung bahay. Pagtuntong ko ng 21, Kuya Bono, ay nakuha ko na rin ang mana ko. Isang unit na 1-bedroom condo sa Quezon City din, isang lumang kotse ni Papa, 2 ektaryang bukid dito sa Licab, Nueva Ecija, at 1 milyong piso. Yun ang pinakamasayang sandali ng buhay ko, Kuya Bono. Marami akong pera, may sarili akong tirahan, may auto, at pakiramdam ko noon, gumwapo ako. Dahil maraming babae ang nagkagusto sa akin. Tatlong kurso ang na-enroll ko sa college, Kuya Bono. Una, AB Political Science. Pangalawa, Business Management. Pangatlo, Criminology. Pero wala akong tinapos. Hindi ako bobo, Kuya Bono, kahit hindi ako college graduate. Noong matino pa ang pamilya namin, noong hindi pa nag-asawa ulit si Papa, matitino kaming magkakapatid. Sa magandang high school kami nagtapos at ako napapasali pa dati sa top student sa klase noon. Noong solo ko na ang buhay ko, matapos kong makuha ang mana ko, maraming babae ang dumaan sa akin. Pero karamihan sa kanila, alam kong pera lang talagang habol. Maliban lang kay Cindy na pinaniwalaan kong mahal talaga ako kahit hindi ako gwapo. 2 taon kaming nagsama ni Cindy, at dahil nga sa kanya ay iniwasan ko ang ibang babae na nalink sa akin. Kaya lang after 2 years, iniwan din ako. Iyon ay noong halos wala na akong pera. Sobra akong nasaktan, Kuya Bono, at sa totoo lang, hinabol ko pa si Cindy. Naranasan kong lumuhod sa harap niya, bumalik lang siya sa akin. Pero nagmatigas siya, sawa na daw talaga siya at hindi niya na ako mahal. Unting pumapatak nang di alam ang luha. Ayokong ganito, mahal tingin mo, nahihirapan ang puso. Sinundan ka ng kung saan at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo. Sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit napilitin ka, wala na ba akong pag-asa ba? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Noon na nagsimulang magdilim ang mundo ko, Kuya Bono, nalulung ako sa bisyo, pati droga. Nabenta ko yung minana kong kotse dahil ayaw pumayag si Tita Lucila na ibenta ko na din yung bukid na minana ko. Nasa kanya kasi yung mga titulo, kasi yun talaga ang nakareserba ko o huling alas ko sana. Kumikita kasi yung mga bukid tuwing anihan, pero si Tita Lucila ang nagpupunta dito sa Nueva Ecija noon tuwing anihan upang kobrahin ng kita.
Tapos ibibigay naman sa akin, pero syempre mayroon din siyang kinukuhang parte niya doon kasi siya ang nag-e-effort na pumunta dito. At noon ngang kailangan ko nang ibenta yung bukid, kinukuha ko yung titulo kay Tita Lucila pero ayaw ibigay sa akin. Ang sabi niya, yun na lang daw kondo ang ibenta ko at umuwi na lang daw ako sa bahay kahit wala na akong karapatan doon kasi kay Margaret na yon. Wala ni isa sa aming magkakapatid na lalaki ang gustong makasama si Tita Lucila sa iisang bahay. Nag-away kami ni Tita noon ng matindi nung ayaw niyang ibigay sa akin ang mga titulo. Binantaan ko pa siya noon na idedemanda ko siya. Ang napagbuntunan ko noon ay yung mga appliances ko sa kondo. Pinagbebenta ko para lang makabili ng droga. At sa hideout namin, yung lugar kung saan kami madalas nagse-session noon ay nakilala ko si Paula. Maganda si Paula, Kuya Bono. Sexy pero magulo din ang buhay. Niligawan ko pero noon palang una ay prinangka niya na ako. Gusto mo lang ba ng katawan ko? Pwede naman basta magbayad ka. Hindi mo na kailangang manligaw, Carter. Naikama ko siya ng ilang beses, Kuya Bono, pero may bayad. Siya din ang madalas kong isama sa mga lugar na pinupuntahan ko. Kasabay ko siya laging kumain at dahil doon ay hindi ko inaasahang mahumaling ako sa kanya. Noon ay nakilala ko na rin siya ng lubos. May anak siya sa pagdadalaga. Pauline ang pangalan at noon ay first year high school na. 14 years old lang daw si Paula noong isilang niya si Pauline. Matanda sa akin ng 3 taon si Paula pero hindi naman halata kasi medyo mataba ako noon at siya ay sexy. 23 ako nang makilala ko siya at 26 naman siya. Si Paula ay biktima ng panggagahasa ng stepfather niya. At stepfather niya ang ama ng kanyang anak na si Pauline. Nakulong ang stepfather niya pero kinamuhian siya ng nanay niya kaya siya naglayas at nakipagsapalaran sa Maynila. Binuhay niyang mag-isa si Pauline. Naikwento ko na rin noon sa kanya ang talambuhay ko hanggang sa sinabi niyang, paano kapag wala ka ng pera? Paano ka na? Ewan ko. Di ko alam. Ako alam ko, Carter. Magiging palaboy ka, taong grasa, baliw, dahil nasira ang utak mo sa droga. Ganon ang bagsak mo. Okay lang kung magiging ganon ako, basta kasama kita. Ay hindi. Hindi ako magiging ganon, Carter. Magbabagong buhay ako. Kapag nakatagpo ako ng lalaking seryoso sa akin, sasama ako sa kanya. Kahit mahirap lang siya, basta't kaya niya kaming buhayin ng anak ko sa malinis na paraan. Sasama ako sa kanya. Ako, Paula, ayaw mo ba sa akin? Ha? Buhay mo nga, hindi mo maayos eh. Paano ako makapagbagong buhay kung sa'yo ako sasama? Lalo lang akong malulugmok. Kaya ko naman magbago eh. Patunayan mo muna. Paano? Eh di, huwag ka nang mag-drugs. Maghanap ka ng trabaho. Eh ikaw, titigil ka na rin sa pagdadrugs at pagiging call girl? Hindi pa. Hindi kami mabubuhay ng anak ko kung wala akong pera. Umuupa lang kami ng bahay, maraming gastusin at nag-aaral pa siya. Eh di dito na lang kayo tumira sa kondo ko para hindi na kayo umuupa. Sa Pasay ang school ng anak ko, masyadong malayo dito. Gusto kita, Paula. In fact, mahal na kita. Magbago ka, Carter. Sabay tayo. Tapos, pakasalan mo ako. Sige ba? Gagawin ko yan, Paula.
Magbabago ako para sa'yo at pakakasalan kita. Napakahirap magbago, Kuya Bonong. Hindi mo ma-imagine kung paanong hirap yung ginawa kong paglaban dun sa kagustuhan kong tumira ng droga. Pero pinilit ko, alang-alang kay Paula na noon ay nagsimula na rin magbago. Namasukan na lang siyang sales lady at ako'y pumasok na room boy sa isang pipitsuging hotel na ang sweldo ay kakarampot lang. Noon ako sobrang nagsisi sa pagwaldas ko ng perang minana ko sa mga walang kabuluhang bagay. Naranasan ko rin noon ang kumain sa mga karinderya sa tabi-tabi para makaraos lang ng gutom at makatipid ng pera. Hanggang sa noong sumapit ang buwan ng Abril, kinausap ako bigla ni Paula. Ang sabi niya, "Di ba may bukid ka sa Nueva Ecija?" Oo, pero ayaw ibigay sa akin ng tita ko yung titulo. Ibenta ko na lang daw yung kondo pero huwag yung bukid. Huwag mong ibenta, Carter. Ikaw na lang magsaka. Ah? Marunong ba ako magsaka? Pag-aralan mo. Uuwi na lang tayo doon. Doon na lang tayo magsimula, Carter. Doon tayo magbagong buhay. Mabuhay ng simple pero tahimik. Kinausap namin si Tita Lucila. Kasama ko si Paolo noon na sinadya pang magdamit ng simple. Tinaasan kami ng kilay ni Tita Lucila at ang sabi niya, "Are you trying to fool me, Carter? You cannot sell the farm dahil walang matitira sa'yo. Ang lupa, tumataas ang value habang nagtatagal. Hindi gaya ng kondo na pababa ng pababa habang naluluma. That is why I was telling you na yung kondo ang ibenta mo." Ibibenta ko rin yung kondo, tita, pero seryoso ako. Doon kami titira ni Paula. Ako ang magpa-farm. How can you make me believe, Carter, na gusto mong maging farmer? Seryoso ako, tita. Kung gusto mo, dalhin mo kami doon. Doon kami titira. Wala kang titirihan doon kasi yung dating bahay ni Isko, binaklas na kasi sa baryo na sila nakatira. Ikaw, kung gusto mong tumira sa ilalim ng mga puno, may mga puno doon. Pero, okay. Kung seryoso ko talagang tumira sa Nueva Ecija, ibenta natin yung condo mo, then magpatayo ka ng bahay mo doon, at habang pinapatayo yung bahay mo, doon ka muna tumira kila Isko. At si Isko ang magte-train sa'yo sa pagpa-farm. Sige po, tita. Payag ako. Okay. Tatawagan ko ang kaibigan ko. Matagal niya nang gustong bilhin yung condo mo. But for the meantime, maghanda ka na dahil hindi magtatagal ang negotiation na ito. But make up your mind, Carter, dahil kapag nagkapirmahan, wala nang bawian. Sa unang pagkakataon noon, Kuya Bono, ay nasilayan ko ang kakaibang ngiti sa labi ni Paula. Hindi lang actually sa mga labi niya kundi sa mga mata niya. Parang kakaiba ang saya niya at parang
mas may feelings yung pagyakap niya sa braso ko habang naglalakad kami palayo sa bahay ni Margaret. Masaya ka yata? Tanong ko. Excited lang ako, Carter. Iba ka din ha. Nasanay ka na sa syudad pero excited kang tumira sa bukid. Kahit kailan, hindi ko nakasanayan ang syudad, Carter. Binging-bingi na ako dito sa Maynila. Gusto ko na ng payapang buhay, kahit simple lang. At sana lang, bumait din si Pauline kapag sa probinsya na tayo nakatira. Bakit hindi bumabait? Impluwensya siguro ng mga kaibigan niya. Matigas ang ulo niya, hindi na nakikinig sa akin. Gagawa natin ng paraan yan. Mababago naman siguro natin siya. Sana nga, Carter. At ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Salamat. Salamat at nakilala kita. Dalawang araw lang, Kuya Bono, ay nabenta ni Tita Lucila ang kondo ko. Pinakausapan ko siya noon na sa bahay muna ni Margaret tumira sina Paula at Pauline habang nagpapatayo ako ng bahay dito sa Likab, Nueva Ecija. Pumayag naman sina Tita Lucila at Margaret. Bakasyon noon kaya't walang pasok si Pauline. Pinilit kong mag-adjust sa uri ng pamumuhay dito sa baryo sa lahat ng aspeto. Pagkain, tulugan, at yung halos nakakabinging katahimikan kapag gabi. Sa tabi ng bukid ko ako nagpatayo ng bahay. Dati na kasing may portion ng bukid na dating tirahan ni Namang Isko at may mga punong kahoy nga doon. Nasa 50 meters ang layo mula sa kalsada. Meron na ring parang kalsada papunta doon sa pinagtayuan ko ng bahay. Kasya ang 4 wheels kaya't hindi naging problema ang pag-deliver ng mga materyales sa paggawa ng bahay. 3-bedroom bungalow ang pinagawa ko pero hindi gaanong maluluwang ang kwarto. Simple lang din ang disenyo. Yun lang terrace ang pinasadya kong luwangan talaga. Noong matapos ang isang buwan sa paggawa ng bahay ay anihan na. And as per bilin ni Tita Lucila ay kailangan ko na mag-training kaya't hindi na ako nag-focus sa pagtulong sa paggawa ng bahay. Kuya Bono, tumulong ako sa mga gawain sa construction at sa loob nga lang ng isang buwan noon ay ang laki ng pinayat ko. Parang umimpis yung tiyan ko at nagkamasal ang mga braso ko. Nilagnat nga lang ako nung matapos ang unang araw. Sobrang sakit ng katawan ko noon pero nung gumaling, bira ulit. Huling linggo ng Mayo, sinundo ko sina Paula at Pauline dahil magpapa-enroll si Pauline sa high school dito sa Likab. After 2 weeks, sinundo ko ulit sila sa Maynila dahil pasukan na kahit hindi pa gaanong yari itong bahay namin noon. Bahay-bahayan lang kami noong una. Sa labas nagluluto si Paula at tinatabingan lang namin ng tilon ang tulugan namin. Pero nung lubusan ng matapos ang bahay, nakita ko ang kasiyahan ni Paula. Siya ang pumili ng kulay ng mga pintura. Siya din ang namili ng mga gamit, sofa, kama at iba pa. Ako naman ay maligaya din noon, Kuya Bono, dahil pakiramdam ko'y nagtagumpay akong magbagong buhay. Ultimo kasi sigarilyo, Kuya Bono, ay naitigil ko. Pero hindi ang alak dahil yung mga kasamahan kong gumawa ng bahay ay mga umiinom at ako'y nayayakag nila kaya napapainom din ako. Pero kahit lasing ako, alam kong masaya ako. Kontento kahit simpleng-simple lang ang naging buhay ko kumpara sa buhay na kinamulatan ko at buhay ng mga kapatid ko.
Noong panahon na naman ng paghahanda sa bukid para sa taniman, inobliga ko talagang sarili kong gumawa sa gabay at tulong ni Mang Isko. Natuto akong gumamit ng hand tractor at magtabas. Buti nga't may mga nauupahang tao na magbunot ng punla at magtanim. At dahil kadikit lang ng bahay ko ang bukid ko, araw-araw ko itong nabibisita. Hanggang sa noong mamunga na ang palay ay kinausap ko si Paula. Mahal, pagkatapos ng anihan, gusto mo magpakasal tayo? Anong klaseng kasal? Tanong niya. Bakit? Ano ba yung klase ng kasal? Ang alam ko nung nakasal kasal sa simbahan, tapos pakakainin yung mga bisita, may handaan. Ang ibig kong sabihin, Carter, kailangan ba natin kumuha ng papel? Siyempre para legal. Wala akong papel. Kailangan ko pang umuwi sa amin sa Negros para kunin yung birth certificate ko. Nasa nanay ko at hindi ako sigurado kung handa na akong humarap sa kanila. Ikaw, kung gusto mong makasal tayo ng legal, kailangan mong humarap sa nanay mo. Sige, ihahanda ko lang ang sarili ko. Sagot niya. At makaraan ng 4 na buwan, Kuya Bono, panahon na ulit ng taniman ng palay noong magpaalam siya. Uuwi daw siya ng Negros at kukunin niya na ang mga papeles niya. Kaya lang, hindi na bumalik. Hindi rin siya sumulat o nagpadala ng telegrama para sabihin kung ano ang kalagayan niya. Hindi pa uso ang cellphone noong mga panahong yun, Kuya Bono, taong 1999. Matindi ang pag-aalala ko noon at namumroblema na rin ako noon sa anak niyang si Pauline dahil nabarkada at madalas ay gabi na akong umuwi kung minsan nakainom pa. Mag-iisang taon nang wala si Paula nung sumapit ang isang gabing dumating si Pauline. Nakainom pero dumiretso sa banyo at naligo. Nanonood ako ng TV nung lumabas siya ng banyo at walang saplot ang katawan. Kumabog-kabog ang dibdib ko noon, Kuya Bono, pero iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Pero maya-maya ay nasa harapan ko na siya at ang sabi niya, alam kong nasasabik ka na kay Mami. Eto ako. Mas sariwa. Sa pagdaan pa ng mga araw, hindi ko namamalayang karelasyon ko na ang anak ni Paula at mahal ko na siya. Hindi na siya bumalik sa eskwela. Ang kwento niya, naloko siya ng boyfriend niya. 4th year high school na sana siya noon. At dahil magkarelasyon na nga kami ay parang nagkaroon na ako ng karapatang kontrolin ng buhay niya. Pero lumalaban siya. At iyon ang naging punto lagi ng pag-aaway namin. Materyosa si Pauline, Kuya Bono. Magastos. Bili ng mga gamit niya at lagi ding umaalis pero bumabalik naman bago mag-alas 5 ng hapon dahil tinakot ko din. Binalaan ko siya na kapag ginabi siya, hindi na siya makakapasok ng bahay. Kahit kinabukasan pa siya darating, hindi ko na siya patutuloyin. Pasaway, Kuya Bono, pero dahil bata pa, inunawa ko naman. Naglaylo lang siya sa paggala noong mabuntis ko na siya. Nanganak noong February 2001, lalaki, at isinunod pa ni Pauline sa pangalan naming dalawa ang pangalan ng bata, Paul Carter. Kaya lang madalas ay tinitignan ko ang sanggol. Hindi ko kamukha. Sabi ni Pauline, paano nga baby pa lang? Hintayin mong lumaki.
kasi magbabago din ang mukha niyan. Kaya lang lumaki nga ang bata pero wala siyang inang kinagisnan dahil 5 months old lang siya noong iwanan siya ni Pauline at tangay-tangay niya ang pera ko. Halatang hinintay ni Pauline ang anihan at yung napagbentahan ko ng palay na kulang 100,000 ay 10,000 lang ang kanyang itinira. Humingi ako ng tulong kay Tita Lucila. Pero ang gusto niyang kapalit ay yung bata. Kukunin daw niya ang anak ni Pauline, aampunin niya. Matandang dalaga kasi si Tita Lucila, Kuya Bono, at nag-iisa na rin siya noon sa bahay ni Margaret dahil si Margaret ay nakapangasawa ng Australiano at doon na siya sa Australia nakatira. Hindi ako tinulungan ni Tita Lucila, kaya't namroblema talaga ako noon. Kahit anong isip ang gagawin ko ay hindi ko mapagkakasya ang 10,000 para sa napakaraming gastusin. Yung mga pangangailangan ng bata, gatas, diaper at kung ano-ano pa. At syempre yung panggagastusin ulit sa bukid. Nung umalis si Paula, lungkot ang dumapo sa akin. Lungkot at pag-aalala. Pero nung iwanan ako ni Pauline, galit. Matinding galit ang sumanib sa akin. Yung tipong kapag nagpakita siya, baka masakal ko siya. Sinaid niya ang pera ko, Kuya Bono. May ipon ako noon, nakatabi pero naubos niya. Umasa na lang ako noon sa kikitain sa susunod na anihan. Pero nung sumapit nga ang anihan, halos kinuha din niya lahat. Napakabuisit, napakawalang hiya. Iniwan pa niya sa akin ang batang ni hindi ko sigurado kung anak ko nga. Hindi ko nga kasi kamukha. Napilitan akong kumuha ng mag-aalaga sa bata. Si Ate Digna na byuda at may 2 anak pero malalaki na. Sa akin na rin sila tumira kaya syempre pagkain pa namin. Dahil sa kagipitang yun noon, Kuya Bono, ay napilitan akong ibenta ang 1 hektarya ko. May matitirang 1 hektarya at sabi ko yun na lang ang pagyayamanin ko. Si Mang Isko ang nakahanap ng buyer, mayaman daw, kaibigan daw niya, at isang tanghali ay may dumating na puting Ford Explorer. Sinalubong ko na kaagad kasi kailangan ko na talaga ng pera. Marami na akong utang kay Ate Digna dahil sa pag-aalaga niya kay Paul. Noong bumukas ang pinto ng sasakyan, natigilan ako dahil hindi ang buyer na kakilala ni Mang Isko ang lumabas kundi isang pangit pero mukhang mayamang lalaki. Si Kuya George, ang panganay kong kuya. Mabait naman talaga si Kuya George, Kuya Bono, kahit noon pa. Masyado lang siyang seryoso noon kasi nerd nga. Masyadong nagseryoso sa pag-aaral pero that time ay inaanin niya na ang pagseseryoso niya sa pag-aaral noon kasi multi-millionaire na siya. Isa siyang financial analyst sa New York, USA. Pero nagtaka ako nung sabihin niyang, "Nakakainggit ka naman, Carter." Ha? Ano namang nakakainggit sa akin, kuya? Ako nga lang ang loser sa ating magkakapatid eh. Ako lang ang hindi nakatapos ng college. Ako lang ang pumalpak. Naligaw ng landas. Nagdroga. Naranasan ko rin makulong dahil sa trouble. Nabenta ko na halos lahat ng minana ko. At yung bukid
Mabibenta na rin ang 1 hektarya. Mahirap na mahirap ako, Kuya George. Walang dapat kainggitan sa akin. Nakakainggit ka, Carter. Sagot pa rin niya. You lived a full and complete life, Carter. Ang dami mong naranasan na hindi namin naranasan. Yung buhay namin, napaka-plain. Alam mo, Carter, ang buhay ay pwedeng ihalin tulad sa isang kalsada. Kami ni na Calvin, Zachary at Margaret, ang dinaanan naming kalsada ay parang superhighway, diretso, aspaltado. Ikaw, rough road ang dinaanan mo, bako-bako. At dahil hindi ka makapagpabilis ay nakikita mo yung mga bagay along the road. Nakita at naranasan mo ang totoong buhay, Carter. Masasabi kong kumpleto at punong-puno ang buhay mo. Well, kami, nakarating na. Ikaw, naglalakbay ka pa lang. Kaya hanggang ngayon, challenging pa rin ang buhay mo. And that makes life worth living, Carter. The challenges. Okay. Kaya lang, Kuya, talagang walang-wala ako eh. Uutangan talaga kita. Carter, financial analyst ako sa New York. At alam ko ang halaga ng pera. At hindi ako bangko para utangan mo. Bibigyan kita ng 1 million pesos, Carter. Pero hindi yun utang, kundi bigay. Kasi kuya mo ako. Kapatid mo ako. The road is long with a many winding turn that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong. He ain't heavy, he's my brother. Hindi cold cash na ibinigay ni Kuya ang 1 milyon. Sinamahan niya ako sa bangko at nag-open kami ng account. Buong 1 milyon ang dineposit niya tapos binigyan niya ako ng cash na 50,000 pesos. Nagstay siya dito sa bahay ng kulang 1 linggo. Nagpagawa siya ng magandang kubo sa gitna ng palayan, kubo na walang dingding, at sa hapon ay doon siya naglalagi. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ay hindi rough road ang tinatahak kong daan sa buhay ko dahil sa tulong ni Kuya George. 1 buwan naman akong natahimik at kontento at masaya. Pero bigla ding gumulo ulit ang buhay ko nung halos sabay na dumating sina Pauline at Paula. Naunang dumating si Pauline. Sabi niya, kukunin lang daw niya ang anak niya. Pero hindi naman na umalis. Makaraan ng kulang 3 linggo, dumating naman si Paula. Payat na payat at ang lalim ng mga mata. Umamin sa akin, nalulung daw ulit siya sa droga. Pareho silang ayaw ng umalis, Kuya Bono. Pero pareho ko silang ayaw ng makita. Sabi ko sa kanila, okay na ako nag-iisa. Hindi ko na kailangan ng asawa at lalong hindi ko kailangan ng 2 asawa. Umakto pa kasi sila, Kuya Bono, na parang nag-aagawan sila sa akin. Parang hindi sila mag-ina. Sabi ko sa kanila nung lasing ako, bulag ba kayo? Napakapangit kong tao, oh. Pinag-aagawan niyo ako.
Hindi ko nakikitang pangit ka, Carter. Mahal kita kaya ako bumalik. Ganito ang birada sa akin ni Pauline na may paiyak-iyak pa. Talaga? Bakit? Alam mo na ba, Pauline, na may 1,000,000 ako sa bangko? Bigay ng kuya ko? Hindi ako naniniwalang mahal niyo ako, okay? Pera lang ang gusto niyo. Pero para sabihin ko sa inyong dalawa, kung bibigyan ko man kayo ng pera, ay pamasahin nyo lang para makaalis na kayo dito. At utang na loob, huwag nyo nang hintaying ipagtabuyan ko pa kayo. Sabay silang umalis, Kuya Bono. Binigyan ko sila ng tigli 5,000 piso, pero sinabi kong huwag na silang babalik. Iniwan ni Pauline ang anak niyang si Paul at ngayon ay binata na. 21 years old na si Paul Carter at graduate na rin sa kursong Marine Transportation. Kukuha na lang ng board exam na alam ko namang maipapasa niya dahil matalino siya, mabait, magalang at mapagmahal na anak. Alam niya na hindi ako sigurado kung anak ko siya. Pero apelido ko ang daladala niya at middle name niya ang apelido ni Digna. O Kuya Bono, si Digna ang aking nakatuluyan. Pinakasalan. Matanda siya sa akin ng 3 taon pero nahulog ako sa kanya dahil sa araw-araw ko siyang nakakasama noong inaalagaan niya si Paul, ay nakita ko lahat ng katangian niyang siyang nagpaibig sa akin. Hindi siya maganda, pero magandang-maganda ang pagkatao niya. Kaya ako siya pinakasalan. Ngayon, liban kay Paul at 2 anak ni Digna sa una niyang nakasama ay may 3 pa kaming anak. Kaya't crowded na talaga itong aming bahay. Crowded pero masaya dahil mababait lahat ang anak namin. Wala na akong balita kay Paula, pero si Pauline ay nagpupunta dito kung minsan. Taga-Tarlac lang kasi ang napangasawa niyang matandang may kaya. Okay naman sila ni Paul, yung anak niya, pero kahit ilang beses noon na tinangka ni Pauline na kunin ang anak niya, ay ayaw namang humiwalay ni Paul kay Digna. Minahal kasi siya ni Digna, buong puso at kaluluwa. Nakabili pa ako ng 1 ektaryang bukid at may harvester at 2 traktor na rin ako na malalaki. Yung traktor na sinasakyan na kung tawagin dito ay rotavator. Kumikita ang mga makinang ito sa bukid ng iba, Kuya Bono, kapag sakahan at anihan. Operator ko sina Lloyd at Javier. Si Javier ay panganay na anak ni Mang Isko at si Lloyd naman ang panganay na anak ni Digna sa una nitong nakasama. Walang hilig sa eskwela si Lloyd kaya pinagbubukid ko na lang at napakasipag naman. Yung mas batang anak ni Digna na si Elmar ay isa ng pulis sa San Jose. Pinag-aral din namin. Yung 3 naming anak ni Digna ay mga nag-aaral pa. Babae yung panganay at mga lalaki na ang sumunod. Maligaya kami, Kuya Bono, kahit napakasimple lang ng buhay namin. At ako hindi na gaanong gumagawa sa bukid dahil ina ko na lahat halos ni Lloyd. Buhay pa itong kubo na pinatayo ni Kuya George noon. Bubong lang ang pinapalitan namin tuwing binabagyo. Dito ako madalas tumambay. Lalo na ngayong nagtatype ako ng kwento ko. Dito ako nag-i-stay para walang istorbo. Nung una, nagdududa si Digna kasi kahit malayo ay nakikita niyang hawak ko ang cellphone ko. Akala niya may kachat akong chicks. Pero pinakita ko sa kanya itong mga tinatype ko at sabi ko, abangan niya ang pagbabasa mo nitong kwento ng buhay at
Carter o Kuya Carter, hindi ko alam kung sino mas matanda sa atin, pero maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, bagay naman sa iyo yung pangalan ni 39th former US President Jimmy Carter kasi may ilan kayong pagkakahalintulad. Siya ay dating militar, sundalo, kaya lang give up niya yung kanyang military career upang maging isang magsasaka din. Kaya lang, peanut plantation naman yung sa kanya. At isa pa ay, nung siya ay politiko na, nung siya ay pangulo na, ay siya ang nagpalaganap ng programang Habitat for Humanity, kung saan napakaraming mga citizens na Amerikano ang kanyang natulungan naman tungkol sa pabahay. Nag-repair sila ng mga bahay, nagpatayo ng mga bahay. At ikaw naman ay nagbigay ng tahanan para kay Paula, kay Pauline, ganoon din kay dating ate Digna mo pero ngayon ay asawa mo na at ang kanyang dalawang anak. Simpleng bagay pero dyan ay dapat ka ring hangaan at saluduhan. So bagay sa'yo yung pangalang Carter. At alam mo, sangayon din ako doon sa paghahalintulad ng kuya mo, doon sa buhay ng tao at saka sa kalsada. Maaring sila talaga ay nakarating na, kontento na sa buhay, samantalang ikaw ay may mga challenges pa kasi nasa panahon pa rin na ikaw ay naglalakbay. Pero at least ay medyo limpyo na ang dinadaanan mo kasi you're there. Okay ka na, At ang pinakamagandang bagay sa iyo ngayon ay yung kontento ka sa kung ano ang kondisyon o sitwasyon mo ngayon sa buhay. At sang-ayon ako, simpleng buhay, wala nang mas the best dyan. Basta sana ay maganda ang kalusugan at walang mga problemang mabibigat. Pinaka-okay ang simpleng buhay. Kasi naman sa ang dami mong pera, kaya lang ang daming stress at hindi ka naman masaya, boring naman, hindi ba? And isa pang bagay na gusto ko talaga o gusto naming hangaan sa iyo ay yung pagtatagampay mo na baguhin yung buhay mo mula dun sa pagkakalugmok mo dati dun sa mabisyo na buhay ay nakapagbago ka at maraming salamat kay Paula. Actually, meron ka talagang dapat ipagpasalamat kay Paula kasi dahil sa kanya, nagbago ka. Unfortunately, ay baka si Paula ngayon ang nasa sitwasyon na, di ba sinabi niya sa'yo dati na kapag ikaw ay hindi nagbago, ikaw ay magiging palaboy, baliw, taong grasa, baka siya ngayon yung ganon, pero sana ay huwag naman. Okay? Sayang lang talaga kasi hindi ka pinahalagahan ni Paula. Okay? And siguro talagang si Digna ang nakalaan para sa iyo at kahanga-hanga din, napakasayang isipin na binigyan ka talaga ng Diyos ng isang simple pero the best na makakasama habang buhay. Alam niyo, ang physical na itsura ay hindi talaga numerong factor na dapat mong i-consider kung makakasama mo habang buhay ang pag-uusapan. The best pa rin ang karakter, ugali, higit sa lahat. Ang itsura, nawawala yan Kaya lang yung mabuting kalooban at dalisay na pagmamahal habang buhay dyan. So salute ako sa iyo. Congratulations sapagkat si Digna ang napunta sa iyo. Punong-puno ng inspirasyon ng buhay mo, aral, at maraming salamat sa iyo, Carter o Kuya Carter, for sharing your story sa aming lahat. Thank you so much at God bless you at sa iyong buong pamilya. At ngayon mga kahugot sa ating mga shoutout. Nanguna sa kwento ni JD ay si Ana Marie Pineda. Maraming salamat for always being there, Ana Marie. Sana hindi ka magsasawa, At si JD, di ba nabanggit ko dun sa story ni Austin na meron akong nakausap na story sender na hindi naman nagreklamo kundi sinabing nasaktan lang siya sa mga comments. May mga nabasa ako, sinabi nila na si AP yung nasaktan, hindi po si AP kasi hindi ko naman nakaka-chat si AP. Hindi ko alam ang kanyang Facebook account, okay? Sa email lang siya, nag-send ang kanyang story and after that, wala na. Okay? Si JD actually yung nagsabi na nasaktan siya sa mga comments. Pero JD talagang ganun, Hindi masyadong masakit yun. Kaya meron kang mahuhugot doon sa mga negatibong komento tungkol sa'yo. But still, we want to wish na sana ay
sagutin ka ni Katie, ano? At kung hindi man, siguro there are things that you need to improve o baguhin pa sa sarili mo. Sabi nila mayabang ka daw. Pero sana ay hindi naman, ano? Patunayan mo na seryoso ka talaga at baguhin yung mga dapat baguhin, okay? Huwag yung paniniwala na kung mahal ka, kung ano katanggapin ka. Hindi. There are things to be adjusted kung talagang mahal mo yung tao. At hindi lang pansamantalang adjustment yun, kundi habang buhay. Kasi para naman kay Katie, kasi baka magkamali siya, akala niya nagbago ka na, yung pala hindi pa. But still, hindi pa sila kahugot, ano? Magbibigay sila siguro ng update sa atin para malaman natin kung anong nangyari sa kanilang courtship. So good luck sa'yo, JD. Tuloy sa mga shoutouts, Sheila Soriano. Ganun din kay Jessa Alfanta, JR Raul Torres. Tanong ko lang, JR Raul, ikaw ba'y nakikinig ng kwento o nagpapa-shoutout lang? Kasi hindi na to nagko-comment later on. Laging nangunguna ito, kaya lang doon sa part na tansya ko'y narinig na yung kwento, wala na siyang comment. So sana JR Raul ay nakikinig ka din. Kasi may mga lessons na napupulot sa mga kwento, okay? JR, maraming salamat. At ganun din kay Mark Bernardine Lim, Eden Grace Basiwal, Branch Jaseson, Hussein Lagwa, maraming salamat. Amber Baula of Turkey, Joanna Marie Ruiz at Santo Tomas Isabela mula kay Jasmine Tefalco. At kay baby ko, Alvin Bacobo, pagbati naman mula kay Moises de la Cruz. At Pashandora 32 Vlogs of Hong Kong, shout out to you. Ganun din kay Gracial Tapulaw. At shoutout sa mga taga-Limbawan, San Pablo, Isabela mula kay Vanessa Andres, Talicogenic Brenda, hi to you. Family Managalad of San Mariano, Isabela mula kay Abigail Managalad of Hong Kong. Rona Malonda, shoutout to you. Ganun din kay Margie Tumbali of Hong Kong, Crazel Ann Galano, Valerie Gazmin of Hague, the Netherlands, wow. RBD Striker mula kay Rodel Garcia of Nueva Ecija. At shout out sa lahat ng Cagayanos, lalo na sa mga amang nagpapakaama sa mga anak nila mula kay Bing de Guzman. First 20 and a bit more ang ating shout out. Pero kahugot, huwag kalimutang banggitin yung shout out para mapasali kayo talaga sa ating mga isa-shout out. Next time in kahugo, kahit na nauna ka pang nag-comment kung walang salitang shout out, ay hindi ka masya-shout out. So please mention the word shout out. So maraming salamat ulit for spending your time dito sa ating programa. Ulit tayong magkakarinigan sa panibagong short story na hatid ng SIT Somewhere in Time ng Lolo Bino Channel. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.